Kung meron man akong quality na hinahanap sa isang running shoes para hindi na ako mapagastos ng marami, is yung sapatos na pwede pang easy run or hindi masakit sa easy run pero pwede rin sa mabilisang takbo. Yung naibibigay niya yung hinahanap mong bilis. So yun yung rason kung bakit nagustuhan ko ang 361 Flame 380 kasi yun yung characteristic niya. At nasundan siya ng Furious ET. Actually, ang meaning daw ng ET base sa nabasa ko lang is elite trainer. So, talagang pang-training siya. Ito yung pinakabagong ET na nasa posisyon ko ngayon. And so far, sa tingin ko lang, based on my first impression, ito yung magiging paborito ko na. Ito yung Flame 4 ET ng 361. So, ito yung pinakabago na release lang siya last December. Samahan nyo ako sa first impression at unboxing ng sapatos na to. So, ito yon. Actually, nabuksan ko na siya and na-try ko na siyang isuot. Na-try ko na siyang itakbo so far ng around 1 km lang dito sa loob. And yun nga, so far, base sa naging experience ko, ito na siguro yung magiging paborito kong running shoes. Hindi lang sa training, pati na rin siguro sa actual race. Actually, binabala kong isali or gamitin to sa race event. Yung pinakita ko kanina, ito, sinali ko na rin to sa actual race event, 10 kilometers. Naka-PR ako nito. Furious ET. So, itong mga ET version, although tinagurian silang pang-train talaga or trainer, elite trainer, para sa akin, magagamit mo siya kahit sa mga actual race event. Kasi, in terms of timbang naman, hindi sila ganun kabigat. So, nasa tamang-tama lang na kabigatan. Itong Flame 4 ET, ang timbang niya sa size 11 to, around 260 grams. So, hindi siya ganun kabigat. So, yung pinakaunang napansin ko talaga dito sa sapatos na to is yung kanyang looks. Siyempre, napaka-agaw pansin yung colorway. At the same time, yung forma niya, napaka-agresibo. Siyempre, plated pa rin siya. Fiberglass plate itong gamit nila. Now, as usual, pag sinabing ET version, hindi siya katulad ng mga pang-race or race day shoe ng 361 na talagang napakatigas ng mga plates nila. Ito, so far, andun pa rin yung pagiging flexible niya. Hindi siya ganun katigas. Pero, hindi na siya ganun ka-bendable or ka-flexible katulad ng naunang Flame 380. Ito kasi, medyo talagang nakaganon mo pa siya. Ito, medyo matigas na. Pero, hindi pa rin comparable sa katigasan ng talagang race day shoe. So far, sa naging initial test ko, initial na takbo ko sa sapatos na to, forgiving pa rin siya sa easy pace. Actually, base sa website ng 361, na-mention nila doon na pwede mo siyang magamit sa mabagal na pace kahit yung pace mo around 7 minutes per kilometer. Anyways, ang upper niya made out of single layer twisted yarn. So, napaka-breathable niya. Kung mapapansin nyo, talagang kung isusuot, ilalagay ko yung kamay ko dito sa loob. Ayan. Maaaninag nyo yung kamay ko. Kasi manipis itong part na to. Itong part na to dito, sa kalagitnaan hanggang dito sa forefoot area. Except na lang dito sa toe cap na meron siyang overlay. The same time, dito din sa halfway, patungo dito sa heel part, meron din siyang overlay para magbigay structure. Itong heel counter niya matigas. Ang heel collar niya naman, good enough yung padding para sa ating mga paa. Itong tongue area niya, manipis lang yung padding. Tapos, hindi gusseted. Although, itong part na to, dito sa inner part, nakatahi siya. Dito yung free. Sa outer part, yung padding niya dito lang sa ditong banda lang pero napakanipis lang. Tapos itong sintas na gamit nila smooth, hindi yung serrated. Lacing hole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kasama yung pang runner's loop natin. Now in terms of lockdown, especially dito sa midfoot area, napakaganda. So far talagang sa mga sapatos ko na 361, lahat ng ET version ko or ET na mga sapatos ko, talagang maganda yung lockdown. And napaka-friendly din ng toe box niya para sa semi-wide fit ko. Tapos itong midsole niya made out of supercritical aliphatic foaming. Malambot, pero hindi ganun kalambot. Pero so, sa initial test ko, kapansin-pansin yung ditong banda, heel part, relatively malambot siya compared dito sa harap. And yun nga, napaka-friendly niya kahit sa easy pace. By the way, ito nga pala yung insole niya, manipis lang. Tapos, bago ko makalimutan, yun nga, yung sinabi ko, itong sapatos na to, meron siyang fiberglass na plate. Ayan. Pansin-pansin, makikita din natin itong plate na to dito. Ayan. Itong itim.
Ganon din dito. Ayan. Plate yan. Na kung mapapansin din natin yung geometry ng sapatos na to, yung front rocker niya talagang napaka-agresibo. Actually sa ganitong geometry ng sapatos, tutulungan ka talagang magmabilis. So far naman, ganun talaga yung impression ko nito nung sinuot ko, yung tinest ko. Now, dito sa likod, hindi naman siya unstable kahit na pansin natin na medyo agresibo din yung kanyang geometry. Parang nagsisink in itong part na to compared dito sa harap kasi ito mas matigas. Although hindi masakit na matigas. Talagang mas malambot lang talaga itong part na to. Anyways, ito naman yung kanyang outsole made out of RPU or reactive polyurethane. Na so far, in terms of durability, maganda. In terms of grip, maganda din yung kapit. Now, in terms of thickness, hindi siya ganun kakapal. Ayan. Pero, I'm sure hindi naman magiging problema dito yung durability ng kanyang outsole. Kasi yun nga, yung sinabi ko, dito sa naging experience ko dito sa aking Flame 380 na the same material nito sa outsole niya, which is RPU or reactive polyurethane. Ito, mahigit around 100 kilometers or mahigit 100 kilometers na to. Minimal lang yung naging problema or yung pudpod. So yan. So the same material sila dito sa Flame 480. So para sa akin, I think proven and tested ko na itong material na to na talagang durable siya. So hanggang dito lang muna ang first impression at unboxing natin sa 361 Flame 480.